I would like to center no on doon po sa modus para po malaman natin since this is an investigation on the two notorious districts offices, no? Yan po yung Bulacan, tsaka po yung Mindoro. I'd like to take advantage of the presence of Governor Dolor who is here. Siguro para makaalis na rin po kayo. Kanina po binanggit na ni Mr. Diskaya yung pong mga benefactors o yung mga proponents supposedly. Since doon po sa inyong probinsya, ang kanila pong kumpanya ay second biggest contractor, no? Mukhang SunWest, tapos sila po. For the record lang, Gov, meron po ba kayong natanggap doon sa mga, marami silang binibigyan, ano sila galante. Kayo po ba may natanggap pati sa local government ng sa dami ng kanilang proyekto sa inyong probinsya? May natanggap pong project, kaya lang manananggal at saka ghost. Hindi nyo rin alam yung mga proyekto? Wala po, yun nga po yung sinasabi ko kanina sana na nagdi-discuss si Secretary Mina. The problem is when the DPWH advertised the list of projects, nakalagay po doon, walang DED at saka wala pong PAO. While it is not mandatory for the posting, but it is encouraged by no less than the policies of GPBBI 9184 as amended. The problem is, while it's encouraged, it's not obliged. Kaya po hindi namin ma-monitor and only now namin nakikita. May pie chart nga po ako, Mr. Chair. Yung pie chart po namin, makikita nyo kung sino yung mga contractor na nananagana with a multi-billion contracts. 2024 po, yung St. Timothy, tsaka po yung Elite, yun po, nakakuha ng pangalawa sa may pinakamalaki. Well, una, Mr. Chair, maraming salamat kay Gov. Bonso sa inyong pagdala sa committee to doon sa mga revelations na nangyayari sa inyong probinsya. Balik ako na, Mr. Chair, with your permission, yung pong kanina kay Engineer Alcantara tayo at kay Bryce Hernandez. Kasi ang sabi ni Bryce Hernandez kanina, pumupunta lang siya sa casino kapag sinasama siya ng boss niya. No? Yan ang sinabi mo kanina. Confirm ko lang kay Henry, totoo ba na ikaw lang ang nagdadala sa kanila? Kaya po sila nagpupunta ng casino? No, Your Honor. Pero yung hindi yung sinabi ko kanina, gaano kadalas kayong pumupunta? Hindi totoo ba yung 10 AM, yung 2 PM onwards nandoon na kayo, yung grupo nyo? Hindi ko po ma-recall na may ganun time, Your Honor, pero ako po, normally po, umalis po ako ng office mga 4:30 to 5 po, Your Honor. So, tinatanggi nyo po yung sinasabi ni Bryce na pumupunta na siya ng casino kapag hinahatak. Yes, Your Honor. Bryce, di ba sinabi mo kanina na pumupunta? So, hindi ka pumupunta ng casino na wala si DE? Yes, Your Honor. Anyway, Mr. Chair, tignan na natin kung sino nagsasabi ng katotohanan. Gusto ko nang puntarin yung modus, no? Bulacan 1st District Engineering Office, headed previously by Alcantara, leads in terms of both highest number and cost of flood control projects, 450 projects, amounting to 28.9 billion. Para kung sa kalaman natin makabayan, maaari po yung detalye yung proseso, pag-identify, pag-approve at pag-release ng budget sa mga proyekto sa district ninyo. Ano po ang kinalaman ninyo bilang district engineer sa bawat proseso? Yung briefly lang po, para malaman lang. Normally po, nagsisimula po yan sa wishlist. Yun po yung sa mga stakeholders na sinasubmit po namin sa regional office po. After po nun, hindi na po namin nalalaman kung ano po ang lalabas sa NEP. Until such time po na we're just waiting for GAA. Pag lumabas po ng GAA, doon na po magsisimula yung pagpaprogram at pagpa-procure po ng lahat po ng mga project, Your Honor. So, may ano lang po ako katanungan. Bago po pag-release ng budget, kailangan mag-accomplish yung certificate of completion ng project, no? Tama po. Sabi po ninyo, nung nakarang hearing, pinagbabatayan nyo lamang ang presumed regularity ng mga dokumentong pinresente sa inyo ng mga kasama ninyo sa district office. Kumbaga kung anong hinain sa inyo, kumbaga nagtitiwala kayo. Tama ho? Yes, Your Honor. At inamin din nyo sa pagdinig sa House na nagre-rely kayo sa inyong deputy, project engineer, accountant, district inspectorate team, kahit na hindi mo mismo
nakikita ang mga projects. Tama po ba? Yes, Your Honor. Kasi po nakikinig po ako ron sa nakita ko yung inyong marami kayo inamin at inako doon sa pagdinig sa House. So, nagtiwala kayo sa inyo pong mga subordinates. Yes, Your Honor. Sino po ang nag-endorso ng mga dokumento sa inyo? Normally po, dumadating po sa office ko yon. Dinadala po yun ng mga liaison. No? Nakaikot na po sa mga project engineer, section chief po na nag-implement. May mga dokumento po kasi na step 1, step 2, babalik po sa accounting, gagawa po ng voucher, pipirmahan po ng implementing section chief, gagawa po ang accountant po ng LDAP, pagpirmado na po ng accountant, saka lang po ako pipirma. Pabalik-balik po yung rotation po ng dokumento. Ano po ang partisipasyon ni na Engineer Bryce Hernandez, ang inyo pong assistant, bilang Assistant District Engineer at Engineer JP Mendoza bilang Chief ng Construction Division sa pag-endorse ng mga papel sa inyo? Si Engineer JP Mendoza po ang construction chief, kung saan po sila po yung section na in charge po sa pag-implement ng project. At sila po ang nag-a-assign at nagre-recommenda sa akin ng mga personnel na i-assign sa bawat project po, na project engineer po ang tawag po natin. At may mga project inspector pa po. Si Assistant Bryce po ay member po ng head, siya po ang head ng inspectorate team. So, yun po ang kanilang mga papel po at siya po ay bilang Assistant District Engineer ay kasama po nagmamanage at sumusuporta po sa akin bilang District Engineer po. Totoo po ba na doon po sa inyong office, doon sa inyong district office, may in-house contracting? No? Kaya nga po nandito yung ibang contractor dito, kaya nagkaroon daw po ng ghost projects. Kadalasan hinihiram ninyo ang lisensya ng mga contractor. At inamin nyo na meron hong ghost projects sa inyo pong district office. Your Honor, yung ghost project po was, gaya po sinabi noong una, it was reported to me by Engineer J.M. Ramos and Engineer Galang na meron po silang hinahanap. At that time po kasi, as per report po ni Engineer J.M. Ramos, meron po mga voucher na pinapipirmahan po sa kanya. Sila Engineer Bryce po, na hindi na po ako ang DE noon, sila na po ang DE at that time, ay nag-refuse po siya. At the time po ay sila po ay nag-report sa akin. Yun nga po yung binabanggit ko na pinatawag ko po sila lahat noong August 3 at 7:30 p.m. po doon po sa office po. At tinanong ko kung bakit po may mga ganyang lumalabas po na hindi po nakikita ang project. So ibig sabihin po, kailan ho na-assign si Engineer Ramos doon sa district office I niya? think po kasama po siya sa movement. No? Noong June 16 po umalis ako, tumaas po si Engineer Bryce, si JP Mendoza po ay tumaas din. And then siya po yung nalagay na section chief na nag-i-implement na po ng mga project. June 2025 So po. ibig sabihin, sa inyo pong salaysay, tumanggi po, pumirma si Engineer Ramos doon sa pinapipirma ni DE Bryce Hernandez at JP Mendoza? Yes, Your Honor. According po kay Engineer J.M. Ramos, nireport niya po sa akin ganun. Ano po yung pinapipirma? Kaya, Voucher po. voucher about doon sa About sa mga collection po, Your Honor. tungkol sa mga koleksyon. Yes, Your Honor. So kung yung pwede ko tanongin ito si si Wawaw. Kasi nung isang linggo inoobserbahan kita, parang talagang uneasy kayo. Kayo ba'y talagang may kanalaman doon sa mga proyektong isinagawa? Kayo ba talaga'y alam nyo yung construction, lahat, cost at lahat ng sinasabing mga proyekto sa Bulacan? Wala po, Your Honor. Ang sinasabi lang po nila sa akin ay sila na daw po bahala na gumawa. Wala na akong aalahan. Basta po, yung pong Tagaloob na po ang gagawa. Yun po ang sabi sa akin ni Tagaloob lamang ang Sally. gagawa. Opo, yung taga-DPWH po. Yung po Bali ang sabi sa akin sa'yo, ni Sally. ano ang partisipasyon mo? Lisensya lamang? Pinapadala lang po sa akin yung mga dokumentong papirmahan. Minsan nga po wala akong natatanggap. Sino ang nagsabing sila na lang ang gagawa? Yun po ay ayon kay Sally po. Sino? Ayon po ay kay Sally ng SIMS po. Sims. Tapos, sino ang kausap nyo ron sa district office na nagsabing sila ng magagawa?
Wala po akong direktang kausap sa loob ng opisina, Your Honor. Engineer, D. Alcantara, do you confirm na meron nung parang in-house contracting dito na tinuturo nyo na lang kung sinong contractor? Halimbawa, may kontratista dito. Siyempre, very powerful na ako, Mr. Chair, ang DE. Pag sinabing pahiram na lisensya mo, kami ang gagawa o kung may gagawang iba, ito ba yung nangyayari sa inyo pong district office? Marahil po, Your Honor, kasi po ito pong huli, hindi po ako kausap ng sino mang kontraktor regarding po dyan sa paggawa po. Ano. Wala po akong direct na kausap, bilanggit nga po ni Mr. Arevalo, wala po hindi po nakikipag-usap sa akin. Ako po kasi, ang paliwanag ko po, after the bidding, ako ano po i-recommend sa akin ng BAC na for approval po, resolution, yun lang po ang pinipirmahan ko. Mr. Arevalo, sino ang kausap mo sa DPWH? Wala, ang kausap ko lang po ay si Sally po. Wala na pong Sino iba. pangalan? Sally Santos po. Sally Santos. Nandito ba? Opo, Your Honor. Yes, Ma'am Sally Santos, kayo po'y pinangalanan. Kayo daw ang kausap ni Mr. Arevalo. Siguro, Mr. Arevalo, bago ko tari si Miss Santos, bakit ka nagtiwala? Ano bang kapalit at ba't ka pumayag na gamitin ang lisensya mo, ikaw, para humarap bilang kontratista kahit na hindi ikaw ang gumawa? Sa takot po, Your Honor, na pag-initan po yung negosyo po namin kasi may mga kontrata din po kami, Your Honor. Kumbaga kahit na kung sinabi sa'yo kailangan na hiramin ang lisensya mo, susunod ka dahil baka mawalan ka baka hindi ka na mabigyan ng kontrata, parang ganon? Tama ba? Hindi na po opo, Your Honor. At alam ko po na kung sino po yung mga nasa likod po nun. Ma'am Sally Santos, totoo ba na merong hong in-house contracting sa district office at kayo na lang po ang pumipili kung anong lisensya, kung sinong contractor ang inyong gagamitin bilang haharap, no, on paper doon sa mga proyekto? Your Honor, hindi po. Actually po, Your Honor, si Engineer Bryce Erickson Hernandez, siya po ang nag-uutos sa akin ng humiram ng lisensya. So ako po, pinagpaalam ko naman po sa kanila, nahihiramin po yung lisensya nila. So kapag... So, ulitin niyo po, ang utos po ni Engineer Bryce Hernandez Humiram po. ay humiram kayo ng lisensya sa mga contractor. Yes po. Kasi po, mayroon daw po siyang ibibid ng mga proyekto para sa kanya. Sino po ang gumagawa? Sila po. Sila mismo. In-house nga. Sila po mismo, Your Honor. So itong siguro bago balik Mr. Chair, alam ko sumobra na pero andito na tayo, matutumbok na natin. Former D. Alcantara, umamin kayo na may ghost projects kayo doon sa Bulacan, no, na nakalusot. Tingin nyo ilang porsyento yung ghost? Yung sinabi ko nung isang linggo, may pampamilya kayo at may pang sports. Ilan po yung pang sports na proyekto? Actually, Your Honor, to be honest, wala pong exact number po no, sa ngayon. Kasi po, hindi na po ako nakakausap ng mga tao ko po doon. At yung iba po ay suspendido na rin po. I just relay po nung unang report sa akin na mayroon po mangilan-ngilan at unti-unti pong nadidiscover po ito. No. Actually, I don't even know the location, the title, the amount po. Your Honor. So lahat pinagkatiwala mo kay Engineer Bryce at kay JP Mendoza. So sila talaga ang may alam ng modus dito sa district office nyo? Nagtiwala kayo ng gano'ng tiwala nyo? Tingin ko po, Your Honor, nagtiwala po ako sa kanila because I'm not even a member of the BAC. No po, basta po nirekomenda ng BAC po sa akin, pimipirma po ako because it's a resolution. Actually, maidagdag ko lang po, para po malaman natin ang katotohanan, may mga project engineer naman po na naka-assign dito na pwede po nating tanong pa, bakit po nakapirma ang project engineer, ang section chief, nang wala po talaga yung project? Yun lang po, Your Honor. Salamat po. Ma'am Sally, magtuloy na rin po tayo. Yes po. So, pag inutusan ka ni Engineer Bryce, nila JP Mendoza, gumamit ng, humanap ng kontraktor, gamitin yung lisensya nila. Para Yes po, po. ano po yung mga proyektong kanilang ginagawa? Itong mga tinatawag na flood control at yung mga ghost projects, kabilang ba ito rin sa yung mga binanggit? Yes po, Your Honor. Almost
Flood control po siya lahat. Flood control lahat. Yes po. Mga ilan po yung may idea kayo kung ilang porsyente? Narinig mo ba yung pang pamilya at pang sports? Actually po, kailan ko lang po narinig kay D.E. Henry na mayroon pong ganun. Yung pampamilya, Mr. Chair, sabi ko nga, ito yung totoong proyekto na merong ginawa. Yung pang sports, ito yung walang proyekto totally. Talagang kinukuha. May idea pa kayo sa ganon? Actually po, Your Honor, nagtiwala po kasi ako. Kaya po ako nakapaghiram ng lisensya. Nagtiwala po ako sa dalawang ito. Nagagawin po nila yung proyekto. Sino yung dalawa? Si Engineer Bryce Erickson po at si JP Mendoza. So sila po talaga nagpapalakad. Yes po, Your Honor. Lahat Yung po modus doon, Yes po, Your Honor. sila nagsasabi kung sino magiging kontraktor, Yes po, Your kung Honor. sino yung hihiraman ng lisensya. Yes po. So, maaring gawin yung proyekto o maaring walang proyekto. Yes po, Your Honor. Mga ilan kaya sa tingin nyo yung ghost o yung hindi talagang ginawang proyekto na talagang doble na. Meron ng may kita na sa magiging kontraktor, doble kasi walang diniliber. Your Honor, kailan lang po lumabas po yung issue na yan? So, ang tagal na po yan. Since 2022, nagpapahiram na po sila ng lisensya sa akin. So, ako naman po, nagtiwala po dito sa dalawa na to na humanap po ng lisensya na gagamitin po sa mga proyekto nila. Iisipin ko po ba na isa pong opisyal ng DPWH na nire-respeto ay gagawa po ng ghost project? With the indulgence of the gentleman from San Juan, Mr. Chair, bakit ikaw pong inuutusan? Ano ka, katulong? Ano ka, na manghiram ng lisensya? Actually- Bakit? actually- Kasosyo mo yung mga yan? Hindi po, Your Honor. Ano? Isa rin po akong contractor, Your Honor. Kaya nga, bakit bali po- ikaw? Bakit hindi pa sa dumiretso si Bryce at saka yung Opo. isa doon kay Wawaw? Ako daw po yung pwede niyo pong kausapin para manghiram. Nakikisuyo po sa akin. Siyempre po ako po, may takot din po ako. Kasi nandun po ako sa DPWH, pa project po ako. Kung di naman din po ako susunod sa kanila, paano po ako? So what's Paano in po it yung for hand you? po ito? Kaya mo ginagawa yung sinusunod yung utos nila kasi natatakot ka, baka hindi ka na makakuha ng proyekto, ganun ba? Yes, Your Honor. Ito na, sige pa. Tapusin ko na pa. Engineer Bryce, Bryce, totoo ba na merong, nakanina banggit may Lamborghini Urus ka? Ang balita, meron ka rin Lamborghini SVJ. Minsan daw, Ferrari ang iyong pinampapasok sa inyong opisina. Parang hindi ka na tinatablan. Pumasok ka, naka-Ferrari at ewan ko lang kung totoo, i-confirm na lang ni D. Alcantara, sinaway mo raw siya dahil pumasok siya minsan naka-Ferrari. Totoo ba? About the Ferrari po, hindi ko po siya nakita personally. May mga chismis lang po at sinabihan ko po siya na hindi po tayo dapat ganyan po sa ating pamumuhay. Yun lang po, Your Honor. I'll be honest. Engineer Bryce, totoo ba na meron ka ma-Ferrari? Wala po, Your Honor. At yung sinasabi pong Ferrari, actually, nakita ko rin po yun sa opisina. Sa sobrang ganda nga po, pinicturan ko po yun eh. Kanino kaya yon? Upon checking kasi alam ko na rin po ako na baka matanong niyo po. Bukal po ng Bulacan na may-ari si Honorable Willie Villarica po. Hindi man. Anyway, nakikita kasi ba picture o last na lang, Mr. Chair. Mahilig din kay Cirilo, no? Si DE nakapatek Philip. Yes, Your Honor. Kayo po may patek din kayo. Meron po, Your Honor. RM meron kayo. RM. Your Honor, to be honest, Huwag nyo na ginagamit yung to be honest. hindi po. Meron nga po ako eh. pero hindi, lang po, yung copy lang po. Ha? Copy. Ano ba yung RM? Richard Mill po. Kala ko rin na magnanakaw eh. Ano? Miss Sally Santos, tinatanong ni Senator JB, merong pampamilya, merong pang-sports. Tama. Yung pampamilya, ito yung merong nagawa talaga sa project. Yes yung pang-sports, ito'y nawala. Yes po, Your Ngayon, Honor. yung sa pampamilya, kung ito ay in-house, sa mga tweet, Engineer Alcantara, Engineer Bryce, ang ginagamit nyo, tao ng gobyerno, equipment ng gobyerno. Di ba? Kayo ang nagko-construct eh. Wala kayong sariling kumpanya, kaya ang ginagamit nyong equipment, mga tao ng gobyerno.
Hindi ba? Your Honor, if I may po. Gaya po ng Si nabanggit. Bryce muna, hindi ba? In-house Wala naman kayo talagang construction company, wala naman kayong tao, wala naman kayong equipment. So tao ng gobyerno, equipment ng gobyerno ang ginagamit nyo. Tama. Your Honor, hindi po ako gumagawa ng project. Ano yung in-house? Kanina lang sinasabi... Kagaya po nung nasabi ko po, pag po si SYMS nagdala po ng pera kay DE po, sa akin lang po nilalagay dahil po nasa taas yung kwarto ko, wala pong pumupunta doon. Oh, hindi ba? May sasabihin ka? Gusto ko pong Your Honor, Pero yung sinasabi mo kanina ng argumento mo, pirma ka lang ng pirma. Yes ang po. mga tao mo lang gumagawa. Yes po, Your Honor. Sinong maniniwala sa iyo na ganun? Ikaw ang district engineer. Ibig mo sabihin, hindi mo man lang naisip, sa kadulo-dulo ng isip mo na dapat paminsan-minsan tinitingnan mo yung project? Your Honor, Pirma ka lang ng pirma? May mga actually Hindi, po. tinatanong kita, maniniwala ba kami na ang isang katulad mo na responsableng opisyal ng gobyerno, papirma-pirma ka lang? Hindi mo man lang tiningnan ni minsan? Paano mo mapapaniwala na ang gawain ng isang responsable, kung talaga responsable kang district engineer, hanggang doon lang? Bakit kinuha ka pa ng DPWH kung ganun lang pala? Hanggang doon lang pala ang kaya mong gawin. Your Honor, every Monday po, tinatanong ko po ang section chief. Hindi nga tanong ang gagawin mo, titingnan mo rin para sa ganon ay matukoy mo kung talagang may nangyayari sa project. Ngayon ang katwiran mo Ay pinamahala ko po sa lahat ng mga tao ko Sino kaya? Sinong tao ang maniniwala sa ganong klaseng pangatwiran? Yung sagutin mo. Your Honor, yun po kasi yung protocol po ng mga sistema po. Yun ba yung protocol, Yusek Kati? Opo. Yun ba? Sorry, Your Honor, I am not involved in the operations. I guess the regional director. Tinatanong ko protocol, wala ba kayong guideline? Ang dami ninyo department order. Yun lamang quality control, yung QUA ninyo. Maliwanag na maliwanag. Yung QUA nandun sa inyong central office. Yun ay hindi makakawala sa responsibilidad. Titingnan nyo, susuyurin ninyo, hihimayin nyo yung project. Kaya tinatanong ko, yun ba yung protocol? Tapos sasagustin mo hindi ka kasali rito? Yun ba yung protocol? Yes, Your Honor. Yun ang protocol na hindi siya tumitingin? Kasi Kailangan, sabi niya kanina, pinamahala niya sa mga tao niya, basta't siya nandun lang pirma ng pirma. Is that the protocol? hindi po, Your Honor. Ha? Hindi po, Your Honor. O yun. Salamat. Thank you for watching. Don't forget to like, share and subscribe for the latest hot news of the press.